Para sa ice cream lovers, Team Apa o Team Tinapay, hindi na kailangang mamili dahil sa paandar ni Mike, ang apa ng ice cream, tinapay na rin. 2-in-1 yarn! May dessert na, may merienda pa. Pero bago pa man daw nagsimula ang negosyo, nag-ghost daw sila ng kontraktor. Ghost Project Yarn! Sounds familiar! Anong nangyari kasi, na-scam kami. Mga 350,000 din yun. Pero hindi ito ang pumigil kina Mike para ngayon ay malasap ang apakasarap na tagumpay. So, kumusta yung ano yung dito, kita nyo? Kumikita po kami ng 6 digits per month. Oh. Ice cream na may apang nakabubusog, yan ang paandar ng negosyanteng si Mike at fiancé na si Ann. Ang ginagamit kasi nilang apa, tinapay na rin. Ito ang chimney cake. Isang pastry na sikat sa Europe. Nagsimula ito sa bansang Hungary. Yun yung common pastry nila, parang sa atin yung version natin is pandesal, pero sa kanila is chimney cake. Tinawag itong chimney cake dahil sa inilalabas na usok tuwing tinatanggal sa wooden barrel na parang isang chimney. Over the years, nag-innovate yung chimney cake concept kasi pastry lang siya talaga originally. So, ginawa siyang cone shape. Kaya doon namin talaga nakuha yung inspiration kung bakit namin ginawang cone shape yung pastry tapos nilagyan namin ng ice cream. Nadiscover nila ang chimney cake na minsang nakakita ng oven na ginagamit sa paggawa nito. At that time, wala kaming ibang brands na nakita na nag-offer ng same product. So we thought na parang, oh, this is a new concept na pwede namin i-introduce ourselves. Pero nakita talaga namin siya online. Honestly, hindi pa talaga kami nakakapuntang Hungary para matry yung original one, yung original na chimney cake. Pero through research online, doon talaga namin nakuha yung concept. Pati na rin yung mga process kung paano ito ginagawa. Nako mga kanegosyo, kasama ko si Mike at tuturuan niya tayong gumawa ng chimney cone. Ito po yung dough po na ginagamit natin to create chimney cone. Okay. Ito po ay... So, pinahaba muna? Yes po, papahabain lang po natin. No? This is 60 grams, tapos papahabain lang po natin siya to Ninipisan 21 pa? centimeters. Yes po. So, ninipisan mo pa? Gagawin po natin ay ilalagay po natin to sa wooden barrel. Ito po, hawakan niyo po. So, ang gagawin po natin, ito pong barrel po na to ay ipapalibot lang po natin yung dough. Simulan po natin dito sa tip. Okay, dito. Yes po. Tapos? Tapos papaikutin lang po natin siyang ganyan. Dapat ba na magkadikit? Yes po, para kahit papano walang... Kasi po ito lalagyan po natin ng ice cream later. Yun ang mahirap dito. Yan Ito po yung talaga yung mahirap. Kasi nga, kailangan mapaikot mo siya Yes. nang walang space. Yes po. Taran! Taran! So pwede po nating i-roll pa ng ganito po. Ah, ganon. Yes po. Para yung mga space po na Ma-close. kailangan mawala, ma-close po, yes. Yes, ayun. Yes. Ayun. So, ito na, Mike. Tapos na tayo Yes po, ilalagay na po natin ito sa oven. sa oven. Matapos ang ilang minuto, So, ganito na itsura niya pag naluto. Soft siya, pero syempre, bango. Luto. May butas. kapag luto na ang dough, lalagyan na ng ice cream. Ayun. Wow, ang galing. May kasamang nervyos yun. Saka lalagyan ng sauce at toppings. Wala na. Okay lang po yan. Yan na, ang chimney cone. So, alin ang naiba. Para sa ice cream lovers, Team Apa o Team Tinapay, hindi na kailangang mamili dahil sa paandar ni Mike, ang apa ng ice cream, tinapay na rin. 2-in-1 yarn! Mabibili ang chimney cone na may ice cream mula 120 hanggang 195 pesos. Meron ding chimney smash kung saan pinapalapad ang tinapay at nilalagyan ng whipped cream at iba't ibang toppings sa halagang 120 hanggang 140 pesos. Pwede rin bumili ng chimney cake o yung pastry lang na nilalagyan ng iba't ibang coating sa halagang 65 pesos kada piraso. Kasi nga, ayun, hindi man siya masyado matamis. So, pwede mo siya palamanan ng ice cream. Ayan, no? Dessert mo na. Kain na na. Ice cream lover po talaga ako. So, para sa akin po is sobrang sarap po niya kung titignan po natin sa itsura pa lang. Yung cone po niya kakaiba in fairness. Crunchy on the outside, fluffy siya on the inside.
So, it's good. Unique yung ano niya, yung style niya. Bread siya, hindi siya tulad nung sako na parang biscuit. So yung ice cream at saka yung tinapay, nagtutugma. Sarap, saktong tamis, tapos saktong sarap lang din. Panalo. Ang bago produktong ito, muntik nang hindi matikman ng mga Pinoy. Hindi ba man kasi nakakasimula sina Mike, hindi na naging matamis ang kanilang pinagdaanan. We thought na magtipid na lang kami sa ibang areas. No? So iisip namin, magtipid na lang kami sa construction ng store namin. So naghanap kami ng pwedeng murang contractor. Turned out na yung contractor na yon was a scammer. So nagawa na nila partially yung store namin sa Makati. However, hindi nila tinapos kasi nga itinakbo na nila yung pera. No? Mga 350,000 din yun na igastos namin sa kanila. Pero hindi pa pala natapos ang mga apakasakit na pangyayari sa kanilang negosyo. At that time, sabi namin, sige, subo kami ulit. So naghanap kami ng ibang contractor and then sabi namin, natuto na tayo sa una. No? Kasi nung una, walang mga documents na pinakita. So naghanap kami ng mga documents dito sa bagong supplier. Naghanap din kami ng mga lisensya and all that. Nakapagbigay naman. However, itong second contractor turned out to be another scammer ulit. Nasa 350,000 pesos daw ang nawala sa kanila sa pangalawang pagkakataon. So at that time, actually, gusto na rin talaga namin mag-give up. Para ayaw na namin ituloy kasi sobrang laki na rin talaga yung perang nawala sa amin. Yung capital namin actually talaga naubos na dahil lang sa mga scams na nangyayari. Pero isang pinto ang biglang bumukas. Wala pa mang sariling pwesto, inalok sila ng isang mall ng pop-up space. Actually, first day pa lang sold out na agad kami. So we were really very interested in the product. Kasi nga bago and also visually appealing din naman talaga yung product namin. Almost every day we were selling out. Kaya nga instead na 2 weeks lang talaga yung contract namin doon, in-extend kami kahit papano. Kasi nga ang dami rin talagang naghahanap sa product namin. Noon nila nakita ang demand sa kanilang produkto, kaya sa halip na sumuko na lang, inilaban nila ito. Ika nga, 3rd time's a charm. Dahil sa pangatlong subok, sa wakas ay nakahanap na sila ng tamang kontraktor para sa inaasam-asam na pwesto. Siguro yung delay was because hindi pa talaga kami ready. Feeling namin ready na kami pero hindi pa talaga kami ready. So we were able to find the right suppliers at the right time kasi nga dinelay ni Lord. Yun nga lang, ang dami naming nawalang pera pero I think it was really part of God's plan. Mabuti na lang at hindi sila sumuko dahil may apakasarap na tagumpay palang naghihintay sa kanila. Nakaka 6 digits naman kami every month, no? And then we can siguro sell 500 plus cones in a month. Pag medyo maganda naman yung benta, siguro in 2 weeks we can sell up to more than 500 cones. Meron na rin silang 5 empleyado. Bukas na rin sila sa mga gustong mag-franchise ng negosyo. Dahil sa mga pinagdaanan nila, may payo si Mike sa mga gusto ring magnegosyo. Siguro kung mura, tapos yung value na kinocommit nilang ibigay sa'yo is ganun kataas, siguro kailangan natin pag-aralan pa. No? Or if it's too good to be true, kailangan talaga gawin natin yung part natin. Do our due diligence, ika nga. Sa pagpili ng ininegosyo kapag may naisip na bago, laban lang at huwag biglang susuko kapag may humarang na problema. Sabi nga, di ba, ang umaayaw ay di kailanman nagwawagi.